Yon, ito na mga kababayan. Ito na yung part 2 sa pasabog ni Saldico. Ting ding ding ding. Pero bakit ito yung patuloy? Babati mo na ako ng magandang gabi sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Ito na yung part 2 mga kababayan at nagpakita na ng ebidensya. Ting ding ding ding. Si Saldico mga kababayan, mali-malitang mga larawan ang ipinapakita ni Saldico. Malamang mga kababayan, yan yung mga malita na sinabi noon ni Orly Gutisa sa nangyaring hearing mga kababayan ng Senate Blue Ribbon. Pero talagang dinidiscredit ni Kuratong Baliling mga kababayan yung mga sinabi nitong si Orly Gutisa, dahil nga tagapagtanggol, tagapagsinungaling pala itong si Pin Lacson ni Pangulong Marcos Jr. mga kababayan. At ito, hindi na nila, nabubululan naman ako, hindi na nila kayang pasinungalingan ito mga kababayan. Hindi na nila kayang pagtakpan. Naghanap sila ng ebidensya. O ito na yung ebidensya na ipinakita nitong si Saldico. Sana nga lang daw itong si Saldico, ayon kay Saldico, hindi siya mapatay bago niya mailabas lahat ng hawak niyang ebidensya, hawak niyang talagang katibayan na itong ating Pangulo na ating sinusuportahan noon mga kababayan, na para tayong aso noon na sunod ng sunod kung saan man yung pangangampanya mga kababayan, muntik pa kung madisgrasya dahil sa kamamadali mga kababayan, dahil hinabol ko si Pangulong Marcos doon sa Lunita, dahil doon yung binyo ng kanyang pangangampanya. Yung si Alvin TV, nagkausap kami niya dati. Hindi ko pa naabutan si Pangulong Marcos. Ganon ko siya kaidulo noon mga kababayan. Hinahanap ko, sinusundan ko yung mga balita kung saan ang motorkid mga kababayan. Pero nabigo nga tayo dahil nabudol tayo. Pero hindi bale. Ganon naman daw talaga eh. Nasa bandang huli ang pagsisisi. Ang mahalaga mga kababayan, nagsisi tayo. O ito na, huwag na natin itong patagalin. Part 2 ng pasabog ni Saldico laban kay Pangulong Marcos na ngayon ay nagpanik na mga kababayan at malamang. Anong ginawa ni Pangulong Marcos? Isang kilong coke siguro mga kababayan ang ininom ngayon. Yun ang ito na, huwag na natin ito patagalin. Sabay-sabay natin ito panoorin. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Yun, may pangalan, matindi. Part 2. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec. Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec. Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion.
Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay lalabas ko po together with this video. Patay ka dyan. Ayun na, maraming malita mga kababayan. Yan yung sinabi ni Orly Gutesa. Ang lalaki. Ayun na. Ano ka ngayon, Auntie Claire? Bilisan mo, mag-isip ka na. Mag-isip ka na ng kasinungalingan. Ayun, walang sahod dyan, After mga po ng kababayan. approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yan na nga mga kababayan, abangan yung part 3. Kung sa, teka lang, patayin ko lang. Kung sa Senado mga kababayan, kung halimbawa patuloy pa rin yung pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee mga kababayan, kung yung chairman ay mananatili pa rin na itong si Pampilo Lacson mga kababayan, wala tayong maaasahan. Dahil nagsalita na itong si Pampilo Lacson, itong si Pamping, na hindi daw tawag nito mga kababayan, hindi daw kapanipaniwala yung salaysay nitong si Saldico dahil hindi under oath mga kababayan. Ganon kabayas yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na dapat, neutral nga dapat siya. Mag-imbestiga lang siya na mag-imbestiga. Lahat ng mababanggit sana, ipapatawag niya. Pero kitang-kita mga kababayan na talagang pumapanig ito kay Pangulong Marcos. Tagapagsinungaling nga at tagapagligtas kay Pangulong Marcos. At ito namang si Remulla, wala tayong maaasahan yan mga kababayan. Dahil sinungaling pa yan. Mas sinungaling pa yan kay Taning. Sobrang sinungaling yan. Manang-mana sa kanyang amo yan. Manang-mana yan sa kanyang amo na yan. Kaya nga, inilagay itong si Remulla dyan sa ombudsman para iwas pusoy itong mga hinayupak na ito. At itong mga mali-malita mga kababayan na mga ebidensya na inilabas ngayon, ipinakita ngayon ni Saldico, ano naman kaya ang masasabi ni Auntie Claire mga kababayan? Baka sabihin na mga damit lang yan ni Saldico. Mga damit lang yan, mga ukay-ukay yan. Abangan natin yung part 3 ha. Kasi may part 3. Dito sa video na ito, part 2 ito. At yun na nga, sinabi niya na sana hindi siya mapatay.
talagang may utos na ipapapatay siya, ipapabaril siya mga kababayan kung magsalita siya. Sana nga lang, lumabas lahat ng hawak na ebidensya, may pangalan, may mga larawan, may mga pirma siguro mga kababayan. Yan yung talagang ikinatatakot ni Pangulong Marcos. Kaya nga, totoo naman talaga mga kababayan na nagpanik. Pinasisinungalingan lang ni Atty. Claire Castro yung tanong ng isang reporter mga kababayan. Yun ang dito lang muna, at bago ulit tayo magtatapos, ay mag-shoutout muna ako. Shoutout tayo kay Mama. Sige na, tika lang. Sino ba ito? Shoutout tayo kay Elizabeth Kilakil, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Mibilin Balikaw, kay Jaime Garcia, kay Roberto Akibu, kay Corazon Gonzales, shoutout sa Idol, shoutout na rin kay Ma'am Florencia Leonor, kay Carl, shoutout kay Chris Tibay, shoutout na rin kay tapos na, kay Merlinda Arcio, kay Ma'am Michelle Bolima, shoutout sa iyo ma'am, kay Ma'am Berge Everaldius ng Pulilan, Bulacan, kay Limuel, shoutout, kay Carl, shoutout sa Idol, kay sino pa ito? Real Vlog, shoutout kay Mads Guerrero, kay Bernardino Lambunao, kay Maribek Guvan, at kay sa mga po ni Ma'am Bergie, si Coco Dion Yuri at saka si Sagi, kay Ma'am Imelda Pascua, shoutout din pala sa iyo ma'am, Ma'am Imelda Pascua, maraming salamat sa inyong suporta. At once again, this is Ronnie TV mo, ingat lahat, God save the Philippines.